Kumusta ang lahat? Tulad ng pinost ko kanina, sandali, wala pa atang, di pa yata on itong mic ko. Yeah, there you go. Hello. Okay. Tulad ng pinost ko kanina, sabi ko kanina, dun sa post ko sa FB, mabait sa dayuhan, ang topic natin ngayon, mabait sa dayuhan, masungit sa kabayan. So, bakit ito yung naging topic ko ngayon? Kasi, nowadays, ang dami kong nai-encounter na ganito na kwento. At ngayon, sa akin din, in first hand, na naranasan ko to. At nararanasan pa rin paminsan-minsan. Kaya nakakalungkot kasi mga kapwa Pilipino na dapat na yung pagkapwa Pilipino kailangan. Hindi naman sinasabi maging bias ka, pero dapat maging mabait ka sa kapwa mo Pilipino. Pero hindi nga ganoon ang nangyayari. Kaya nga, yun ang naisip kong itapik. Kasi kahapon, may tumawag sa akin na kaibigan natin na matanda na din, na umiiyak siya kasi nga natanggal siya sa trabaho dahil din sa mga kapwa Pilipino na napagkaisahan siya. So, sa tingin ko, lalo na dito sa abroad, kailangan natin talakayin to kasi talagang hindi na siya biro. Dahil marami na talaga nangyayari na ganito. At ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? No? Kasi minsan tayo mga Pilipino, magiliw tayo sa dayuhan, ngunit paano tayo sa kapwa Pilipino? Di ba? Yun ang problema. Marami akong nakita mga vloggers na ibang lahi na nagpupunta sa Pilipinas. Nakikita ko na sinasabi nila ang mga Pilipino is very accommodating, ang mga Pilipino is very polite, friendly, masayahin. Yun ang na-experience nila sa Pilipinas, di ba? No? Na talagang na-overwhelm sila at masaya sila na nakikita nila yung mga Pilipino ganun ugali. No? Kaya talagang nawiwili sila. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Pero ang problema natin, pag kapwa Pilipino na natin ang kausap natin at kasama natin o nakakahalubilo natin, iba na. Hindi ko sinasabing lahat, Hindi ko sinasabing lahat, pero minsan, alam nyo, marami din akong naririnig na, pag nagtrabaho ko sa gatong company, ingat ka lalo na pag maraming Pilipino kasi talagang ilalaglag ka. Yung crab mentality, hindi pa rin nawawala kahit saan ka magpunta, no? Yung kausap ko kahapon, hindi ko na pwedeng sabihin ng pangalan. Nagkwento siya, masama ang loob niya. Matagal na kami nag-uusap pero ang sabi niya sa akin, Brad, sabi niya gano'n, na-lay off ako. O sabi ko, bakit? Nilaglag ako ng mga kapwa natin Pilipino. Sabi ko, ilan ba kayong mga Pilipino doon? Sabi niya, 70% kami yung mga Pilipino doon. So, pinagkaisahan ako, nakaaway ko yung isa hanggang sa, sabi niya, nakasagutan ko, sabi niya, hanggang sa nagkampi-kampihan na, naiwan ako mag-isa, so siniraan ako sa boss hanggang sa nalaman ko na lang na lay off na pala ako, tinawag ako sa opisina, lay off ako. So, ganun. So, nakakalungkot kasi nga, matanda na siya at hindi na rin ganun kadali sa kanya makakuha ng trabaho. Saka sabi ko sa kanya, di bali kuya, pag nag-opening sa trabaho namin, subukan kitang ipasok. So, ang masakit dun kasi, yung kapwa mo Pilipino, sila yung naglalaglag sa'yo. So, ano ba ang sabi ng Bible tungkol dito, no? So, ang mga Pilipino, pagdating sa mga ibang lahi, bait. Bakit? Bakit tayo mabait sa ibang lahi?
Pero dati sa kapwa natin Pilipino, pag tayo nagsama-sama na, wala nang pagtutulungan, nawawala yung pagiging yung mga sinasabi nung unang panahon yung bayanihan, di ba? Yung tulungan, yung pagkakaisa, yung pagmalasakit, yan, nawawala na. So, basahin natin sa James chapter 2, verse verse 1 verse 1 to 4. So, basahin natin sa James or sa Tagalog, Santiago, chapter 2, verse 1 to 4. Ang sabi dito, "My dear brothers and sisters, how can you claim you have faith in our glorious God, Jesus Christ, if you favor some people over others?" So, maliwanag, no? Ang sabi dito, how can you claim you have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some people over others? So, paano mo sasabihin na meron kang faith sa Diyos? Marami nagsasabi na, may faith ako kay Lord, naniniwala ako kay Lord. Paano mo nasasabi yun kung ikaw ay pumapabor sa isang grupo ng tao over other people? Let's say, yun nga, yung tinatalakay natin na mabait ka sa ibang lahi, pero sa kapwa mo Pilipino, hindi ka mabait, no? Paano mo masasabing meron kang faith? Paano mo sinasabing may pagmamahal ka sa Diyos, may faith ka sa Diyos, kung nagtatangi ka naman, di ba? For example, dito, doon tayo sa verse 2. For example, suppose someone comes into your meeting dressed in fancy clothes and expensive jewelry, and other comes in who is poor and dressed in dirty clothes. If you give special attention and good seat to the rich person, but you say to the poor one, "You can stand over there, or else sit on the floor," doesn't this discrimination show that your judgment or guided by evil motives? Diba? Ang sabi dito sa chapter 2 hanggang 4, pagpalagay na natin na meron kang meeting or sabi natin pagsasalo-salo, yung magandang suot, nilagay mo sa presidential table, di ba? Yung may mga jewelries, ganyan, yung mga, sabi natin, mayaman talaga. Nilalagay mo sa mga maayos na lugar, sa maayos na upuan. Maganda. At may dumating naman na mahirap. Ang sabi mo sa kanya, ganito, no? Tumayo ka na lang dyan sa bandang gilid, o no, kaya umupo ka na lang dyan sa floor. Bakit? Kasi mahirap siya. Bakit ganun yung mga tao, di ba? Kasi alam nila na doon sa mayaman, may mapapala sila. Doon sa mahirap, wala. So, mali yun. Nagtatangi ka. You are favoring other people over others, no? So, paano mo masasabi rin na talagang mahal mo ang Panginoon kung namimili ka ng kakausapin, no? Meron din akong kaibigan na kailan lang, alam niya siguro, sana mapanood niyo itong online Bible study ko na to. Kailan lang nagsabi siya na, "Brad, dito sa church namin sa Edmonton, 1 year na kaming nag-a-attend," sabi niya. Sabi ko, salamat naman kasi dati nagkakape kami at sinisharean ko siya ng Word of God. Kahit paano, dahil nagkaroon din ng time na nagkaroon siya ng problema sa trabaho, sinisharean ko siya ng Word of God. Sabi niya, kamusta naman kayo dyan sa church? Sabi niya, okay naman, Brad. Kaya lang, napapansin ko lang hindi kami masyadong napapansin doon. Walang masyadong kumakausap sa amin. Ang mga kinakausap nila, yung mga kaibigan nila matagal na. Sabi ko, ganun lang talaga tiis-tiis lang. Sabi ko, tiis-tiis lang. So, nakakalungkot yung kasi sa loob mismo na simbahan na dapat walang ganun. So, pag tayo nasa loob ng simbahan, lalo na kung tayo nasa isang pananampalataya, make sure natin na walang na-outcast sa loob ng church. Make sure natin na lahat nakakausap natin.
hindi man lahat, na make sure natin na may kumakausap sa kanila na ma-feel nila na yung mga kapatiran is talagang nandun para sa kanila, hindi ba? Hindi tayo dapat nagtatangi sa loob ng simbahan, no? Subukan natin dito or ito pa, tulad nga na sinabi ko, magiliw sa dayuhan, ngunit paano sa kapwa Pilipino? Marami yan nung nandun ako sa Dubai. Maraming kasong ganyan, maraming mga Pilipino na, let's say, sabihin natin na nagtatrabaho nung una tapos nawalan ng trabaho. So dahil nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas, hindi na umuwi, nag-TNT. So, hindi natin masisi kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Wala silang, pag-uwi nila sa Pilipinas, wala silang pagkakakitaan. Hindi nila alam saan sila kukuha ng pera. Iba nga, nagsasanlapan ng bahay, ng lupa. Siguro, kami niya, hindi ako uuwi hanggat hindi ko nababayaran yun. Bahala na mag-TNT. Alam niyo, dun sa Dubai, kapwa Pilipino ang nagsusumbong sa kapwa Pilipino na TNT para sa pera. No? Sa 5,000 dirhams, 50,000 pesos sa peso. Maghahanap yung mga Pilipino na yon, no, ng mga TNT. Pag natiktikan ka na ikaw ay TNT, isusumbong ka nila sa pulis at bibigyan sila ng 50,000 pesos. Willing silang gawin yun. Bakit? Kasi nga, dahil sa pera. Pero hindi nila naisip na, oo, alam natin illegal yung TNT, pero hindi natin alam ang sitwasyon nila. No? Hindi natin alam. So ganun sila sa mga kapwa Pinoy. Pero tignan pa natin, bukod dito sa James chapter 2, verse 1 to 4 na nabinasa natin, kapag ang dayuhan ay bumibisita sa Pilipinas, madalas nila sinasabi, mabait ang mga Pilipino, maalagain, welcoming, ganyan, hospitable, respectful. Ngunit kapag Pilipino sa kapwa Pilipino, ano nangyayari? Di ba? Ano nangyayari? Pataasan ng ere, payabangan, paligsahan sa trabaho, paninira, di ba? Kung di ako naaangat, hihilain ko sila pababa. Ganun ang crab mentality. Crab mentality yan. Bakit mabait tayo sa dayuhan pero hirap tayo magmahal sa kapwa natin na Pilipino? Yun ang tanong. Bakit tayo mabait sa mga dayuhan pero hirap tayo ng magmahal sa kapwa natin Pilipino, no? Yun ang tanong. Pero alam nyo ba, sabi ito ang God's command, no? Love your fellow man. Whether he is dayuhan, whether he is a foreigner, or whether he is your kapwa Pilipino, kailangan mahalin natin sila kasi love your fellow man because ito ang utos ng Diyos, ang ibigin ng kapwa, no? Tignan natin sa Leviticus 19:18, no? Basahin natin 'yan. Sabi sa Leviticus 19:18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, minsan sa trabaho, may mga tao na hindi maganda ang pakitungo sa'yo, no? So, ang sabi dito, huwag kang maghihiganti, no? Huwag magtatanim ng galit laban sa iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung gaano mo minamahal ang sarili mo, gaano mo din mahalin ang kapwa. Alam ko mahirap kasi tulad niyan, paano kaya yan, Lord? Talagang napakasama ng ugali niya. Talagang araw-araw binabad trip niya ako. Araw-araw talagang sinusubukan niya yung patience ko, no? Mahirap talaga. Pero sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Pag hindi mo kaya, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin mo lang yan sa sarili mo. Ganyan lang. Ganyan lang lagi. Alam nyo, yung meron akong kakilala na nabully din sa trabaho. Sabi lang niya, sinusubong niya kay Lord. Pag binubully siya, Lord, ito yung ginagawa sa akin, bahala ka na. So, ganoon ang nangyayari. So, hindi niya pinakitaan ng maganda. Ang hindi niya pinakitaan ng hindi maganda. Ang ginawa niya, sinumbong lang niya sa boss niya. So, wala naman nangyari. Pero, alam nyo, to make the story short, ngayon, yung mga bumubuli sa kanya sa trabaho, under na niya. Siya na yung supervisor dun. So, ganun ang Diyos, no? Pag ikaw ay nagpapakumbaba at sinusunod mo siya, alam ko mahirap. Pero balang araw iaangat ka ng Panginoon, di ba?
Sabi din sa Matthew 22 verse 39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ganun din, katulad dun sa Leviticus 19:18. Hindi sinasabing ibang lahi lamang lahat yan, lalo na ang malapit sa atin. No? Hindi lang ibang lahi yan. Lalo na yung mga malapit sa atin, mga kapwa natin Pilipino. Ibigin natin sila. Ngayon, ang pag-usapan natin yung hatred and pride are sin. Merong mga na tao, no? Sabihin natin na parang hate na hate ka niya, you cannot please everybody. Ewan ko sa taong tutuwing makikita niya ako, parang hindi niya ako gusto, no? Parang wala naman akong ginawang masama sa kanya, pero parang mainit ang ulo niya sa akin. Never naman akong nakipag-usap sa kanya. Kung makipag-usap man ako sa kanya is malumanay naman ako, maganda naman ang pakitungo ko, pero parang talagang kahit anong gawin ko, ayaw niya sa akin, no? Ito ay para dun sa mga taong ganun na wala namang ginagawang masama sa inyo, eh, bakit ganun ang pakitungo nyo, di ba? Ito ay para sa inyo. Sa 1 John 29, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa, no? Nasa kadiliman ka pa pala. No? Kung ikaw ay nagsasabi, sinasabi mo, let's say, sinasabi mo sa mga tao na, oh, ako ay Christian. Pine-press release mo, Kristiyano ako. Pero ikaw pala ay napupuot sa kapwa, kapatid, ikaw pa rin ay nasa kadiliman. Wala ka sa liwanag. Kasi niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ba? So, ganun. Sabi din sa 1 John chapter 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Oh, malinaw na malinaw to. Naku, tamaan na sana ang tamaan. No? Sino man sa atin na sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sinungaling ka, kapatid, pag sinasabi mo mahal mo ang Diyos. Simba ka, linggo-linggo. Diba? Oh, praise God, amen, amen. Diba? Iiyak-iyak ka pa sa church or ganyan. Pero meron ka naman pinapuputan sa church or sa trabaho o kahit saan man. Ikaw ay sinungaling, kapatid. So, hindi tama. No? Dahil lang ang nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. No? Kaya ang nagsasabi na siya ay umiibig sa Diyos, ngunit napupuot sa kapwa ay sinungaling. Hindi pwedeng mahal natin ang Diyos pero galit naman tayo sa kapwa natin. No? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mangyari yun eh. Hindi siya tugma. Mahal mo ang Diyos pero nagpupuot ka sa kapwa mo. Maling-mali. Hindi siya nagtutugma. So, hindi lang sa kapwa, let's say, yung nasa topic natin na sa kapwa mo Pinoy, meron din ako na-experience, nandun ako sa Safeway isang beses. Matagal lang panahon na to. Pero tumanim pa rin sa isip ko kasi ako na yung, alam niyo yung fast check-out, no? Yung self-check-out. So, ikaw mag-check out. So, nagpunta ako doon, may pila. So, nung nandun na ako, may guide kasi ron, Pilipino. Siya yung nagsasabi kung anong number ng susunod. So, nung ako na, tinawag niya yung nasa likod ko na matangkad na Canadian. Pero ako yung nasa una, ha? Ako yung nasa unang line. Tapos, tinawag niya, ito number ganyan. Parang, di ba ako nakita nito? Tapos, may tanong ako dun sa, okay lang, may tanong ako dun sa, so nag-punch in na ako ng mga pinamili ko. May tinatanong ako dun sa babae na bantay dun, sa kahera. Kumaway ako sa kanyang ganyan. Sabi ko, miss, tinignan lang niya ako, di niya ako pinansin. So, lumapit na ako sa kanya. Miss, sabi ko ganun. Parang nahalata ako na kanina sa pila ako yung nauuna pero inuna mo yung nasa likod ko. Tapos ngayon, humihingi ako ng tulong dito sa cashier kasi sabi sa till, si cashier. So, tinignan mo lang ako, hindi mo ako pinansin. Sabi ko, bakit ganun, kabayan? Sabi niya, hindi kita nakita. Sabi niya sa akin ganun.
Ay, sobra naman kapay, nasa harap-harap na harap mo ako. Isang dipa lang eh, sabi ko. Sabi ko sa kanya noon eh, sana kabayan, wag naman ganun. Di ba? So, yun lang sinabi ko and then nagreklamo ako sa front desk. Sabi ko, ganito yung nangyari. So, kaya ko ginawa yun is hindi para gantihan yung yung cashier na yun or yung attendant na yun. Yun eh para hindi niya na ulitin sa mga kapwa niya Pilipino. Which is very, very wrong kasi. No? Minsan, kahit tayo Kristiyano, hindi naman tayo dapat nakikimika lang. No? Di ba? Kailangan ilagay din natin yung mga sitwasyon sa tama para hindi na maulit-ulit. Di ba? So, crab mentality versus biblical mindset. No? Yan, uso yan ngayon eh. Kahit noon pa, hanggang ngayon, nauuso yan. Pag tayo ay nasa trabaho, crab mentality, sa school, o sa opisina, sa lahat man. Ang crab mentality ng mga Pilipino, hindi nawawala. No? Crab mentality is against God's will. Yan, para sa mga Pilipino na talagang humahatak ng mga kapwa Pilipino pababa, ito ay para sa inyo. Basahin natin sa Galatians 5:15. Galatians 5:15. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsisiraan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Di ba? Kung kayo ay nagkakagatan at nagsisiraan, mag-ingat kayo, baka kayo magkaubusan. Sa trabaho, kayo ay nagtitirahan. Balang araw, baka kayo lahat sabay-sabay rin kayong mawalan ng trabaho. No? Hindi maganda yan. Hindi maganda. Tingnan natin sa Proverbs 14:30. Ang pusong payapa ay nagbibigay buhay, ngunit ang inggit ay pagkabulok ng mga buto. Kita nyo? Bakit nagkakaroon ng crab mentality? Kasi minsan, naiinggit lang eh. No? Minsan kasi sa kapwa Pinoy sa trabaho, pag ginalingan mo, sasabihin sa'yo, sip-sip ka. O may ambisyon niya, ambisyoso yan, kaya ginagalingan. Pag hindi mo naman masyadong ginalingan, ang sasabihin sa'yo, ang daming puna. No? Ang daming puna. Ay, ganito yan, tamad yan, ganyan-ganyan. O, dapat ginawa niya, hindi niya ginagawa. So, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Di ba? So, hindi mo na alam. Kaya sabi dito, ang pusong payapa ay nagbibigay buhay. Dapat payapa lang ang puso mo. Huwag mo silang hilahin pababa. Pero kung naiinggit ka, ito raw. Ngunit ang inggit ay ang pagkabulok ng mga buto. Kabulukan yan. Pag ikaw ay naiinggit. So, kung ikaw isa sa mga tao na ganun, tanggalin mo yan, kapatid. Hindi maganda yan. Ang inggit ay paninira. Ang inggit at paninira ay sumisira hindi lamang sa kapwa, kundi sa sarili. Sinisira mo rin yung sarili mo. Bakit? Kasi pag naiinggit ka, lagi mong naiisip yan. No, lagi kang insecure. So, wala kang kapayapaan sa puso mo, sa isip mo. Excuse me. Kasi tuwing nakikita mo siya, naiinggit ka. Okay, let's go to the next one. God calls us to build, not compete. No? Tinawag tayo ng Panginoon upang magtayo ng relasyon, mag-build ng relasyon, hindi para mag-compete. No? Maliban na lang kung ikaw ay nasa sports, o talaga mag-compete ka. Pero sa mga ganyang paraan, no? Sa mga ganung senaryo, ganung sitwasyon, hindi natin kailangan makipag-compete. Tignan natin sa Romans 12:10. No? Ang sabi, mag-ibigan kayo bilang magkakapatid. Unahin ninyo ang paggalang sa isa't isa. No? Respect is earned. No? Paano ka rerespetuhin ng mga kapwa mo kung hindi ka magpapakita ng respeto sa kanila? Kung babastusin mo sila, magiging masungit ka sa kanila. Magiging palasagot ka sa kanila o masungit. Ganyan, no? Masama ang ugali mo sa kanila. No? Hindi ka nila igagalang. Kaya, ang sabi ni Paul dito, sa Romans 12:10, mag-ibigan kayo bilang magkakapatid. Turing yung isa't isa bilang magkakapatid. Unahin ninyo ang paggalang sa isa't isa. Maggalangan kayo. Bakit? Kasi nga, pag nagagalangan kayo sa isa't isa, meron kayong kapayapaan. Merong harmony
'Di ba ang sarap pumasok sa trabaho ng may harmony, 'no? Hindi yung parang dinadrag mo yung sarili mo papunta sa trabaho na, "Oh, naku ayoko magtrabaho," ganyan. Kasi, ah, makikita ko na naman yung mga tao na yun 'no? So, magkakaroon na naman ng engkwentro, sagutan, ganyan. Kasi nga hindi inuuna yung paggalang. So, umpisa pa lang, paggalang na unahin natin. Galangin natin yung mga kapwa natin gaya ng gusto natin na galangin din tayo. Philippians 2:3, no? Philippians 2:3. Huwag kayong gagawa ng anuman dahil sa pansariling kapakanan o kayabangan, kundi magpakumbaba. Isa pa 'yan, yung pagpapakumbaba, no? Minsan dito lalo sa abroad, payabangan. Naalala ko nung bago lang ako sa Canada. Nasa mall ako noon. Umupo lang ako sa isang tabi, hinihintay ko yung kaibigan ko kasi namimili sila. Bumati sa akin yung kabayo, kumusta? Ang tanong agad sa akin PR ka na? Oh, sabi ko. PR means permanent resident. Sabi ko, hindi ba muna pangalan muna yung tinatanong? Ang sagot PR ka na. Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Parang tinitignan agad yung status mo sa buhay, no? So, dito kasi ganun Minsan may mga, hindi lahat, pero maraming ganun. So, wag kayong gagawa ng anuman dahil sa pansariling kapakanan. Yun ang kayabangan at pagpapakumbaga. Importante yan, no? Kasi pag mapagkumbaba ka, makikita ng tao na humble to. Pag hindi sila mayayabangan sa iyo, hindi sila maaaloof, hindi sila maiilang kang kausapin, no? Dahil lang ang taong mahilig magyabang na meron ako nito, meron akong ganyan, no? Ang totoo lang sila yung may mga insecurity sa sarili. Kaya sila nagyayabang dahil may mga insecurity sila. Pero ang mga totoong may kaya, totoong meron, tahimik lang, no? Totoo 'yan. Sa kaharian ng Diyos, walang paligsahan, may pagtutulungan, no? Tandaan natin 'yan. Workplace application. Ito yung application sa workplace. Tingnan natin sa Colossians 3 verse 23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians 3:23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, kung ano ang mga ginagawa natin, kung ano yung mga pakitungo natin sa ating kapwa, ito ba ay totoo o hindi? Pinaplastikan mo ba sila o hindi? Pakitang tao o hindi? Gawin natin ito, no? Kung ano man ang pinapakita sa kanila, kabutihan, no? Pagrespeto, gawin natin ito na buong puso na para bang sa Diyos natin ginagawa ito. Yun ang sabi sa Colossians 3:23, no? Kung mahal natin ang Diyos, dapat ganun din natin mahalin ang ating kapwa, no? Na para bang kung ano yung pinapakita natin, kung ano yung pinapadama natin sa ating kapwa, parang yun ang pinapakita natin sa Diyos, no? Kasi sabi ng Diyos, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun ay ginagawa mo rin sa akin, no? Sa Proverbs 16:18, ang kayabangan ay nauuna sa kapahamakan, no? Bakit? Bakit ganun ang sinabi dito sa Proverbs? Tignan mo na lang, kung ikaw ay laging nagyayabang, nagfe-flex ka ng mga pera mo online, no? Nagfe-flex ka ng mga ganito, na meron akong ganito, marami akong kotse, ganito yung aking mga alahas, no? Ay nauuna sa kapahamakan. Bakit? Baka nakaka-flex mo ng mga kayamanan mo, ng mga pera mo. Ayan, baka mamaya pasukin na yung bahay mo. Nakawan ka, di ba? Kaya mapapahama ka, no? Kahit sa labas, kung nagfe-flex ka ng mga kung ano-ano mo, na mga ari-arian mo, di ba? Pag-iinteresan ka ng mga masasamang loob. Ha? Kasi nga talagang finiflex mo ng finiflex, sobrang pag-flex. No? So, kaya totoo yan. Ang sabi sa Proverbs yan, ang kayabangan ay nauuna. Sila ang nauuna sa kapahamakan. Sa trabaho, hindi tayo dapat naninira para umangat.
no? Hindi kaaway ang katrabaho. Hindi natin sila kaaway. Promotion comes from God, not from pulling others down. Tandaan natin yan. Uulitin ko. Promotion comes from God, not from pulling others down. Bakit? Bakit promotion comes from God? Kasi siya naman talaga ang employer natin. Ang mga employer natin na tao kagaya natin, na may-ari ng company, yung mga boss natin, ang Diyos lang din ang naglagay sa kanila dyan. No? At sa isang iglap, kayang bawiin ng Diyos yan. Ang ating trabaho, kahit ang company na yan, sa isang iglap, kaya magsara niyan. Pag sinabi ng Diyos magsasara yan. No? Kaya isipin natin ang employer natin ay ang Diyos. No? Hindi tayo dapat manira. Natandaan natin, promotion comes from God and not from pulling others down. Hindi natin kailangan maglaglag o magbagsak ng mga tao para tayo umangat. Maling-mali ang kapatid. No? Ngayon, reflection. Mas madali ba akong maging mabait sa hindi ko kilala? Yan, kailangan natin itanong sa sarili natin yan. Mas madali ba akong maging mabait sa hindi ko kakilala kaysa sa kapwa ko Pilipino? Bakit? Kabayan, kapatid, yan ang tanong mo sa sarili mo. Mas madali ba akong maging mabait sa hindi ko kakilala o sa mga dayuhan kaysa kapwa ko Pilipino? At bakit? Isa pa, may inggit ba o crab mentality akong dapat ipagsisi o dapat tanggalin sa sistema ko o sa sarili ko? Meron ka bang ganun na crab mentality na dapat mong alisin, dapat mong isurrender sa Panginoon? Paano ko maipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa trabaho at sa pamilya at sa kapwa ko Pilipino? Yan. Paano ko maipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa trabaho ko, sa pamilya ko, at sa kapwa ko Pilipino? No? Hindi natin sinasabi na huwag mong itratong mabuti yung mga dayuhan. Pero ang nangyayari nga minsan, lalo sa trabaho, sa anuman, sa abroad, ganyan, ang mga Pilipino nagpapayabangan, naglalaglagan, pero mabait sa ibang lahi. Pero sa kapwa Pilipino, iba na ang pakitungo. Nag-iiba. So, sa mga kapwa Pinoy natin na nakikinig, na nakita itong video na ito, nakakalungkot yan, nakakalungkot. Dahil kahit saan, di lang dito sa Canada, kahit saan panig ng mundo, pag kapwa Pilipino lang pinag-uusapan, iba na ang trato sa kapwa Pilipino. No? Hindi natin nilalahat, pero madalas maraming kwentong ganyan. Payabangan, palaglagan, no? Naku, madami yan. Sa online, sa TikTok, sa Facebook, marami kang makikitang ganyan. No? Closing challenges. Kung kilala ang Pilipino bilang hospitable sa dayuhan, mas kilalanin sana natin o mas kilalanin sana tayong Kristiyano bilang mapagkumbaba, mapagmahal sa kapwa, nag-aangat ng kapatid, hindi mo humihila pababa. No? Ulitin ko kung kilala ang mga Pilipino bilang hospitable sa dayuhan, mas kilalanin sana tayong mga Kristiyano na nagsasabing mahal natin ang Panginoon, na bilang mapagkumbaba, mapagmahal sa kapwa, nag-aangat ng kapatid, hindi humihila pababa. Lalo na tayong mga Kristiyano. Naku, alam nyo ba, tayong mga Kristiyano, ang mata ay laging nasa sa atin. Lalo na sa trabaho. Pag alam na Kristiyano ka, naku, talagang susubukan ka. Tignan natin nga kung talagang hanggang saan ang pagiging Kristiyano nito. No? Susubukan ka ni taning, susubukan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. No? Kaya talagang nasa sayo na kung anong kwento ang gusto mong iwan sa trabaho at sa puso at isipan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ikaw ba ay madaling mapikon? Ikaw ba ay madaling uminit ang ulo? Ikaw ba ay pumapatol sa mga taong nagpapakita sa iyo ng hindi maganda, o ito ay sinusurrender mo kay Lord, di ba?
at hinahayaan mo siya na siya ang manguna sa mga bagay na ito. Magpakumbaba, maging mapagmahal sa kapwa, nag-aangat sa kapatid, hindi humihila pababa. Pag meron tayong nakikita na kapwa natin Pilipino na umaasenso, maging masaya tayo para sa kanila. Huwag tayong maiinggit, no? May mga tao dyan na pag may nakitang umaangat yung isang Pilipino o kapwa Pilipino, biglang-bigla na lang hindi namamansin. Biglang-bigla na lang tahimik. Dati pinapansin niya, minsan biglang nagbabago. Parang, ano kayang ginawa ko masama rito? Bigla na lang akong hindi pinansin. Kasi bitter, naiinggit. Yan, tanggalin natin yan mga kapatid, yung mga ganyan. Sabi sa Micah 6 verse 8, Micah 6 verse 8, gawin mo ang matuwid, ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaang loob kasama ang Diyos. No? Ulitin natin. Sa Micah 6 verse 8, gawin mo ang matuwid, ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaang loob kasama ang Panginoon. Lumakad ng may kababaang loob kasama ang Panginoon. Always be humble. No? Always be humble. No? Ang tao mapagkumbaba ay inaangat ng Diyos. At huwag tayong magtatangi tulad ng sa binasa natin kanina sa James chapter 2 verse 1 to 4. Huwag tayong magtatangi at huwag tayong mag-judge na sa mga mayayaman, na magagandang damit, magagandang sasakyan, ipakikitaan natin ang maayos kasi may napapala. Ngunit dun sa mga mahihirap o hindi masyadong sagana sa buhay, iba ang pakitungo natin is mali yun. At pag sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, ikaw ay nagsisinungaling. No? Huwag tayong magtatangi, lalo na sa mga kapwa natin Pinoy. Advice ko sa mga kapwa natin Pilipino na may ugaling ganito, baguhin natin yan. No? Huwag tayong magtatangi. Ituring natin ang lahat ng kapwa natin ng mabuti, gaya ng kung paano natin gustong tayo ituring. At kung mahal natin ang Panginoon, tandaan natin na kung ano man ang ginagawa natin sa kapwa natin, ay ginagawa natin sa Panginoon. Okay? Salamat po. Ito po yung ating maliit na Bible study sa araw na ito. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon at sana ay nakapulutan niyo po ng aral itong aking maliit na Bible study na ito. At alam ko lahat ay nasa trabaho ngayon. Mamaya ito naman ay nakapost mamaya sa aking FB at sa aking TikTok account. Sana ay mapanood nyo to at maging inspirasyon sa inyo at makapagbigay sa inyo ng kalinawan, no, tungkol sa topic natin ngayon na mabait sa ibang dayuhan o mabait sa dayuhan ngunit masungit sa kapwa kabayan, no? So salamat sa inyo at pagpalain po lahat ng ating may kapal at God bless us all at ingat po lagi. Ako po ulit si Brother Ron. Magkita tayo ulit sa susunod nating Bible discussion, short Bible topic. Okay? Salamat po. God bless sa lahat.